Mabuhay po ang gumagawa po ng kalan sa buong Pilipinas at saka sa buong mundo. Okay, tapos na ang ating kalan. Ito na po ang ating mga kalan. Gaganda po. Ito po. Meron ding malaking kalan dito. Heavy duty din po ito. Ito po. Puro naka automatic fuel dispenser po. Ayan po. Lahat po. Ito na yung mga bagong kalan ko na automatic fuel dispenser. Okay. Lahat po may mga order na po ito. Mga compact na kalan po at automatic fuel dispenser. Okay. Lahat po may nakalagay po itong mga instruction po. Ito, pag binuksan mo yan. Ito po. Pag binuksan mo yan, may instruction po sa ilalim yan. Instruction. To use this oil stove. This stove is not advisable to use indoor or not ventilated room. Ito, basahin nyo na lang po. This stove can filled with used and unused oil from cars, motorcycles, and cooking oil. Avoid use oil with contamination of water. Place this stove at the perfect level during operation. Tama po, kasi ito pong kalan ko po ay kailangan perfect level po. Kasi para gumana po yung kanyang automatic fuel dispenser. Ganyan po. Kasi yung imbodo niya po nakalibel yan doon sa chamber. So nakalagay dito, place this stove at the perfect level during operation. Okay. Instruction to operate. Fill the fuel tank with exact amount of used or unused oil. Kaya po, exact amount. Ito po, di masyadong punuin ito. Kasi para gumana yung kanyang air intake. Para hindi nagbabacuum yung paglabas ng langis. So, fill the fuel with exact amount of used or unused oil. Kaya nilagay ko po used at saka unused oil kasi pwede tayong gumamit ng bagong langis. Kagaya ng langis ng motor na hindi pa ginagamit, pwede rin gamitin. Tapos nakalagay ito, use small pieces of paper and fill it with few amount of kerosene or crude to preheat the stove. Ayan, ang pagsindi po, lagyan ng tubig ay ng papel at saka
konting krudo o konting gas. Yan. Para pag preheat. Avoid overflow of water while cooking. Tama yan. Hindi natin paanuhin yung sinaing natin. Paawasin. Apawin. To avoid, this can avoid when lower the blower. Hinaan yung blower or remove the cover of the pot when it is nearly boil. Yung malapit na pong kumulo, tanggalin na yung takip o kaya luwagan para hindi siya umapaw. Saka hinaan na rin yung blower niya. Yan. Yan po. Ito ay simpleng paalala lang naman yan sa namimili. At yung mga natutunan din natin iba doon sa paggawa ng gamit ng kalan na ito, i-apply na rin natin. Di ba po? Yan. Mas maigi na yung may instruction tayo pag nagbibenta tayo ng ganito po. Ulitin ko po, local lang po ang pinabintahan ko nito. Pick up lang po, dito lang po sa aming area. Salamat po ang marami sa tumangkilik sa aking kalan. At sana'y itong mga gawa ko pwede nyong gayahin or pwede nyong basihan para i-improve nyo yung mga ginagawa nyo. Basta hanggang ngayon nag-aano pa rin tayo ng mga magagandang gawang kalan, ano? Nagdadagdag tayo ng mga idea. At itong idea ko na ito, ako lang naman di ko naman sinasabing ako yung nakauna, pero idea ko rin naman sarili ito kasi wala pa namang gumawa nito. At least kahit papano makadagdag tayo ng idea sa ibang gumagawa at yung gusto pa ring matuto at mga baguhan, nakadagdag tayo ng idea para sa paggawa natin ng kalan. Sa totoo lang, yung kalan kasi napakaraming idea ang lumabas. Kaya ako hindi naman ako nakapokus dito sa paggawaan ng burner o dito sa mga nozzle na yan. Yung iba nakapokus sa paggawa ng mga anti-apaw or splash proof chamber. Ako naman po nakapokus ako dito sa kanyang langis, ang procedure na ng langis. Kasi nakikita ko yung mga una gumagamit ng napakadaming mga na yun, yung shower tube na shower hose na ginagamit, napaka-complicated po na ganun. Ito lang, napaka-simple lang naman pala. Ako rin po yung gumawa ng yung overflow na dito nilalagay sa imbudo, nakadikit. Ako din yung unang nag-idea na gumawa nun. Pero ngayon, yung mga ginawa ko, wala na. Tingnan nyo, wala na yung mga overflow sa imbudo niya. Kasi hindi naman ito mag-overflow. Kasi may regulator na siya. Di ba? Tama po ba? Dati kasi naglalagay tayo ng overflow dito. Napakadali lang din gawin nun. May nagko-komento din sa akin dati. Ang pagkasabi, hindi na tayo pwedeng magkomento doon sa gawa ng iba. Sabi ko naman, paano tayo magkwento kung wala tayong basihan? Kaya pasensya na po kung na-komento ko yon na yung mga bagay na yon, normal din naman siguro yan. Kasi lahat naman tayo nagsishare ng mga idea sa paggawa ng kalan. Kaya nga po, kung mamarapatin ko lang sana, sabihin ko na kung ano yung nagawa ko. Sabihin ko sana na ako yung naunang nagawa niyan. Pwede ring sabihin ng iba na nauna na sa akin. Pero hindi ko pa kasi nakita yung ibang gawa ng iba, kung meron man. Pero sana po kung talagang ako yung nauna, di ba, sinabi ko na ganon, i-comment lang kayo sa akin kung talaga bang may nauna sa akin gumawa ng ganitong kasimpleng fuel regulator, automatic fuel regulator. Yan yung asahan ko rin na sana may
bigay sa akin na idea kung talaga bang may naunang gumawa ng ganun. Kaya salamat din po sa inyo, yung mga unang gumawa ng kalan, nakakuha ako ng idea sa inyo. At ako rin, ang bilang ganti po, ako gagawa din ako ng mga idea para may share ko rin sa iba. Kasi ang paggawa naman natin dito sa kalan, hindi naman isang tao lang ang gumawa. Marami, pinagsama-samang idea ito. At hindi tayo pwedeng mag-claim na kanya lang. Siguro maaaring pwede mong sabihin na ikaw yung nauna sa isang party na yun. Pero yung kabuuan ng kalan, hindi ikaw nauna o hindi din ako. Lahat tayo, nag-share-share tayo dito. Tama po ba yung pagkasabi ko? Na tayo ang nag-idea lahat. At dinagdag lang natin yung idea ng isa para sa lahat. Yeah, mabuhay po tayong gumagawa ng kalan. Kung ano yung idea na nagawa mo, panalo tayong lahat. Success po tayong lahat. Atin po ang karangalan para sa lahat na gumagawa ng kalan. Salamat po. Mabuhay po ang gumagawa po ng kalan sa buong Pilipinas at saka sa buong mundo. Mabuhay po kayo. Mabuhay po tayo. Salamat po.